habang patapos na po yung series natin sa Legacy of Love, hindi matatapos ang legasiya na pinasa ng Diyos sa atin para magmahal sa ating kapwa. Basahin natin yung Luke chapter 10, Lucas kabanatang 10. Sabay-sabay po nating basahin. Verse 30, ready go. Bilang tugon, sinabi ni Jesus, isang lalaki ang siya ay pagkatapos pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Bago tayo umupo, I want you to remember someone, one person or two person or a family na alam mong nangangailangan, alam mong karapat dapat tulungan, alam mong dapat abutin, lalong-lalo na po ah, sa blessing na meron po tayo. At alam natin na pwede nating balikan this week. No? So let's close our eyes. Just remember that person. Maring kasamahan natin sa church, maring kapitbahay mo, maring family members mo, kaopisina, maybe as you pray today, no, he will receive the only prayer that he has been longing sa buhay niya. That someone will pray for him. Someone will care for that person. Let us pray. Sabay-sabay nating itaas ang pangalan ng mga taong iyon, sino man sila, sa isang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo po muna tayo saglit. No? Good morning po sa ating lahat. As we about to conclude yung series po natin na Legacy of Love, everybody say Legacy of Love. No? Loving like Jesus. No? Ang challenge po lagi ay hindi tayo dismiss, hindi pa tayo natatapos, at hindi po nag-end dito sa series na to ang ating pong malasakit at pagtulong, pagpapakita at pagpapahayag ng pagmamahal sa ating kapwa. No? Alam niyo po, there's a great disconnect ngayon when we talk about theology and societal justice. Mas gusto pa ng tao na i-bash yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at conviction kesa totoong pagmalasakitan yung mga kahirapan na dinadanas po ng ating pong kababayan, miski po tayo mismo, lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan po ng lipunan. Ang tawag daw po dito ngayon ng mga sociologist is societal plague. Isang sumpa, isang salot na tumatama sa ating pong mga mamamayan, sa ating society. And ang sabi po ng mga sociologists, societal plague o salot is a silent killer that will kill not just our compassion, but the humanity, the very humanity po na meron po tayo sa ating mga puso. No? And this is because of burnout, this is because of compassion fatigue, and this is also because of technology. The more na nakadikit tayo sa teknolohiya, lalo tayong nilalayo sa totoong mundo, sa realidad. No? You know, there was a parent na kinasuhan, and this parent is multi-millionaire parent all because of their son. And their son is named Ryan. You know Ryan? Ryan is a content creator manipulated by his parent
na meron pong name o account sa YouTube na amassing millions of dollars po na ang tawag po yung Ryan's World. No? Nasa bata pa lang po ay na-miss po niya ang pagiging bata, na-miss po niya ang pakikipag-interact sa iba. Hanggang ngayon po na lumalaki po siya, kailangan po niya ng approval at opinion ng kanyang parents para lang sumagot ng malaya sa kung anong meron siya. At ito po ay iniimbestigahan at nagpapakita lamang po na sa kagustuhan po natin na sumikat, makakuha ng pera, maging tanyag at maraming maging followers, nalalayo hindi lamang at ang ating mga sarili, kundi ang ibang mga taong nasa paligid natin sa totoong realidad ng buhay. Toy Story 5 will release in June. It's a story of Woody, Buzz Lightyear, no, and some toys na nabubuhay pag wala na po yung kanilang may-ari na bata, no. But it's a story about toys fighting against gadgets, no. Na si Bonnie, na anak po ni Andy, yung dating bata po, ngayon ay malaki na, may anak na, ay hindi na po niya pinipiling makipaglaro at makipag-usap sa kapwa bata dahil po sa gadget na narigalo sa kanya. So societal plague, societal silent killer sa emotions na meron po tayo. Ang binasa nating kwento, sino pong nakakaalala dito? Sino pong nakakaalam kung ano po yung binasa natin? Luke chapter 10 is a story of the Good Samaritan. Everybody say, the Good Samaritan. No. Ang kwentong ito ay could be interpreted into 3 dimension or realms. No. Number 1, it could be interpreted as a plainly main parable, isang talinghaga lang, hindi totoong nangyari, a plain parable with a heavenly meaning, with earthly illustration. Pangalawa, it could also be interpreted or read as a metaphor, pagsasalarawan na ang magnanakaw ay si Satanas, ang ninakawan ay tayo o mga aba, at ang Good Samaritan ay si Jesus. Ang inn naman o yung hotel na pinaglagakan sa na hold up na to ay ang simbahan na nagsisilbing ospital at nagiging source of healing sa ating mga buhay. So, it could be read and interpreted as a parable, a metaphor, but also a theological forum. No? A theological forum that connects the theology of Jesus to practical living from day to day. Sinasabi po sa talatang ito na sino ba talaga ang totoong nakakilala kay Jesus? Yung bang nagbabasa ng Bible, nagbabasa ng mga theological books, nakakarinig ng mga YouTube forum, ng mga speakers, no, who really understands the Bible, who really know God fully. Sinasabi po sa kwentong ito ng The Good Samaritan na ang totoong nakakilala, ang totoong may taglay na matinding theology sa kanyang buhay ay yung isinasabuhay po niya ang kanyang teolohiya sa pamamagitan po ng buhay na may pagmamahal. So let's remember those 3 realms na pwede nating interpret. Ngayong umaga na to, we're going to talk about the topic, last topic, loving people who are on the side roads of life. Hindi life, bro. Life po yan, life. Loving people who are on the side roads of life. No? Ano po bang ibig sabihin po ng side roads? Mamaya, didiscuss ko po sa inyo. No? Life po yan hindi live. No? Meron pong life existential question. Ano ba ibig sabihin ng existential question? No? Mga tanong na may kinalaman sa buhay. Halimbawa, may isang kanta po na maituturing pong existential song, yung kantang Next in Line ng After Image, di ba? Nagtatanong po siya ng realidad, ng mga katotohanan na dapat tanggapin at dapat harapin bilang tao na normal na nangyayari sa ating buhay. It's a concept about life, the shortness of life, the reality of death, and then the impact of a legacy na pwede nating iwanan. No? Ang isang life existential question dito, una ay yung tanong na, saan ka pupunta? Sa English po ay, where are you going? Common nating tinatanong yan, di ba? No? Pag may nakita tayo sa kapitbahay, naglalakad sa labas, o di kaya nakasalubong natin, kasabayan sa bus o jeep, no? Tatanungin tayo, saan ka pupunta?
O di kaya naman po, kung mas malalim po na existential question, yung tanong po na, where you are right now o nasaan ka ngayon sa buhay mo. Halimbawa, tatanungin ka, nasaan ka ngayon? No, pag may nag-chat, kumusta ba? Ang tanong mo kagad ay, nasaan ka ngayon? No? Una, tinutukoy mo o maring inaalam mo yung literal na location ng kanyang kalagayan, geographical, or inaalam mo kung ano yung totoong kondisyon niya sa kanyang buhay. You know, if we want to leave a legacy of love, this is a very powerful question that we can start with to converse with our loved ones o yung mga taong nasa side of the roads. No? Kasi tumutukoy po ito sa tatlong bagay. Una, location. Pangalawa, condition. At pangatlo, the true situation of our life. So gusto ko po kayong tanungin ngayong umaga na to, no? Saan kayo papunta? Pangalawang tanong, nasaan kayo ngayon sa buhay ninyo? No? Amen? Sa Kensington Avenue sa Philadelphia, this is a side road that nobody notices. Pero kalaunan po ay pinupuntahan, dinadayo ng mga vlogger. This is called the Zombie Land. I already used this as part of my preaching last year yata yun. Ang lugar kasing ito ay lugar po ng mga taong kinalimutan na ng society sa bandang Philadelphia sa US. You know, Philadelphia, ironically, is a city or state in the US called the City of Brotherly Love. No? Ang mga taong ito ho ay lugar na kung saan maraming mga addict. At ang kanilang tinitake na drugs ay hindi po shabu, hindi marijuana. No? Ang sa kanila po ay fentanyl. Ang fentanyl po ay isang gamot na ginagamit pampakalma sa mga hayop. Kung uoperahan po ang isang aso, ang isang deer, sa lugar nila, oso, no, gagamitan po ng isang matinding anesthesia na gamot na kung natawagin po yung fentanyl. No. Ang resulta po nito ay matagal bago magutom ang isang tao, madali niyang makalimutan kung ano man po yung mga regrets o bad decisions na kanyang ginawa. Pero ang danger nito, unti-unting kakainin po ng gamot na yon yung laman niya sa loob. Kaya literally, they are walking zombies. Ang picture na to, makikita natin, sa sobrang dami o overdose po ng gamot na to, ay ibibend niya yung katawan mo to the point na buong araw, yung ulo mo ay nasa pinaka bandang bahagi po ng kalsada, nakabend ka as in. Tingnan natin yung susunod na picture. No? Panghihinain niya yung skeletal system, yung buto po natin. Bakit? Kasi po unti-unti niyang pinapatay yung sistema ng ating mga katawan. Sa Pilipinas, pag dumadaan tayo sa lugar na to, ano pong naiisip natin? Ermita. No? Naisip natin maraming mga foreigner, maraming mga babae dyan na sa kahirapan ng buhay ay nagbebenta ng panandaliang aliw. No? Sa Baseco, naisip po natin mga bahagi po ito sa tondo na talagang maraming halang ang kaluluwa at malamang ay marami po mangyayaring masama sa iyo kung dadaan ka sa lugar na yan. Hindi ko lang po matrace pero nung nanonood pa ho kami ng TV, sino ho dito nanonood pa rin ng TV? May TV pa pala, no? Hindi na tayo nanonood ng TV, no? Naalala ko po, meron pong isang show na pinakita po sa MMK. Ano ba yung MMK? Maalaala mo? Patungkol po sa isang babae na honor student sa probinsya. And then pagdating siya sa Maynila, tama ba yun, Ice? No? Nahirapan siya makakuha ng trabaho. And then, I don't know kung tama po yung pagkakaalala ko, nahihiya na siyang bumalik, baka kung anong sabihin sa kanya. And later on, she became, what happened sa kanya? A prostitute. And naging taong grasa po siya. And the people, her family were expecting na nagtagumpay siya, nangyari sa kanya, but life happened to her na hindi natin ina-expect, hindi po niya inaasahan hanggang on the side roads, on the side of the road, ay nakita po siya ng kanyang kamag-anak. At nagulat po siya bakit ganito po ang nangyari sa kanyang buhay. Ang sabi po ni Mother Teresa, if you judge people, you have no time to love them. Totoo po yan. Kung uhusgahan na kagad natin ang ating kapwa, mangingilag na kagad tayo. Pipiliin natin kung sinong lalapitan lang natin.
iisipin natin wala akong time sa kanila. Valid naman yung reason, meron akong responsibilidad, wala na tayong panahon para mahalin sila. No? Ang ibig sabihin po ng side road, literally, is a smaller, less traveled road that branches away from the main highway. Ito yung daanan daw po na bihirang daanan ng mga tao. Symbolically, it is often quiet, overlooked, and unnoticed. But the figurative meaning from Luke chapter 10, verse 30 to 35 in the Bible tells us that side roads carry deeper meaning. Ito yung dinadaan-daanan lang natin na hindi natin napapansin. Una, side roads could mean the overlooked places. Hindi masyadong pansinin. Pangalawa, the inconvenient moments. Yung parang alanganin ka, kumakain ka ng burger, tas may nanghihingi sa'yo. Parang wag na lang tayong dumaan dyan. No? Parang sa Caloocan po, may Starbucks sa tapat po ng MCU, pero doon po, noon po doon, maraming nag-i-snatch at maraming nanghihingi. Parang pagkabili mo po ng kape, tas bibili ka po ng chocolate pecan bar, no, paglabas mo, parang hindi mo makakain ata. Parang alanganin. Maraming nagsasabi doon, todas na, finish na, hindi mo makakain yan. Bakit? Hihingin ka agad eh. Number 3, the hidden battles of people. The side road symbolizes that the people that we pass by, the people that are unnoticed, are facing great battles na hindi natin nakikita. Kagaya ng furniture po sa maalaala mo kaya. At pang-apat at pinakamahalaga kaya natin dapat ito pansinin, at ito po inihilan tulad sa The Good Samaritan story, it's because it's the margin where Jesus walks. Amazingly, si Jesus hindi po pinipiling magdaan sa red carpet, sa Hall of Fame, sa Walk of Fame. Mas makikita natin ang bakas ng presensya ng Panginoon sa mga marginalized sector ng lipunan. Mababasa natin sa Biblia na ang mga madalas na kasama ni Jesus, mga bata, mga tax collector na tinuturing po na traidor, magnanakaw, mga prostitute, lumalapit sa kanya para maghanap ng kapatawaran at paglilinis sa kanilang mga buhay. Therefore, the side roads are the places that most of us avoid. They are often the very places where love is needed the most. Madalas, no, ang dami na nating natutulungan, napupuntahan, nabibiyayaan. Pero kung bubuksan po natin yung mga mata po natin, malalaman natin na meron pong mga tao na nakaligtaan na nangangailangan po ng tulong. Sino ho dito, minsan sa buhay mo, nasa side roads of life ka, may nakakita sa'yo, may nakapansin sa'yo, may nagmalasakit sa'yo, may tumulong sa'yo, and you were able to get back to life and you were able to recover. Some friends help you, pinahiram ka, pinautang ka, at nakarecover ka. No? I saw this picture sa Facebook, no? Pag naglalakbay tayo, whether naglalakad, nagmumotor, nasa sasakyan, nasa transportation, no? We don't know what battles each individual are facing. Sa sasakyang ito, nakalagay, overthinking over an argument. Yung isa naman nagmamadali, late for work. Yung isa naman po, going through a separation or divorce or annulment possibly. Going into labor. No? Yung isa naman po, pagyewang-gewang siguro kasi kawawala pa lang, kamamatay pa lang ng kanyang nanay. Ito naman po, medyo pasaway, nag-aaral pa lang mag-drive. No? Ewan ko ba't napuntang EDSA. Ito naman, joke lang po. Got fired today, starting a new job, just put their dog down, at ito pong malungkot. This person found out that he or she got a cancer. Naalala niyo po yung kwento sa lane na dadaanan lang dapat ng mga essential, no? Isang ambulansya ang pinara at itinuring na non-essential kaya hinuli po yung driver, nag-cause ng stress ito. Ang hindi po alam ng mga saik, hindi ko alam kung ano pa talaga yung explanation ng side nila, ayon sa report ay yung pong palang pasyente ay nasa stage 4 cancer na. Pag-uwi po niya, na-stress po, at that moment mismo namatay. At alam niyo, ang lungkot, sabi ko kay Pastora, isa sa pinakamalungkot na narinig ko sa isang kababayan, sabi niya, ako'y galing sa Australia, umuwi lang ako para samahan yung nanay ko na may sakit.
Dahil sa nangyaring ito, alam mo, sabi niya, na hindi ako nagsisisi na hindi ko pinili ang Pilipinas at nasa Australia na ako kung ganito lang yung patakaran at kalakaran sa bansa natin. Nadurog yung puso ko kasi parang wala na atang pride na pwede tayong ipagmalaki pag binabanggit yung salitang Pilipinas. Well, kung ano man po ang journey mo ngayon, ano man yung kwento mo, you are on the side roads of life. Gusto ko pong sabihin sa inyo to na lahat naman kasi tayo, we are all journeyers in this life. We walk different roads, yet we carry the same longing. Totoo po ba yun? Ano man ang sasakyang dinadrive mo, ano man ang dala-dala mong gamit mo na cellphone o halaga ng perang hawak mo, no? All of us are walking maybe in a different road, yet we carry the same longing to be seen, to be loved, and helped along the way. Amen po ba doon? That's why, nasabi po ni Kuya Kim Atienza, a little kindness and a little compassion, please, sa bawat isa. Kasi hindi natin alam kung ano ang digmaan at hamon na kinakaharap ng katabi natin. Pwede po ba natin ngitian yung katabi natin? Hindi natin alam kung ano po ang pinagdadaanan niyan. No? They are like us on the side roads of life. No? Meron tayong option kung paano tayo magiging blessing o magiging tulong sa iba. We may pause as an expert, we may pause as an outsider, or we may just simply admit that we are like them, fellow journeyer. We can choose to posture ourselves as an expert. Alam ko to, kaya ko to, matindi ako, nalalagpasan ko yan, no? Dinaanan ko na yan. Or we can pause as a distant observer of others people's lives. No? Nag-observe lang tayo. Ang tawag doon, outsider. Or we can honestly admit something far more human and humble that we are, sabay-sabay tayo, fellow journeyers on the same road. Sino ho dito, umaamin ka, hindi ka expert, ayaw mo rin maging outsider, gusto mong aminin, just like us, we are fellow journeyers in this called life. Say amen po. None of us walks untouched. Along the road of life, we all carry our own stories of pain. Isn't it right, tama? We carry the struggles and the hidden wounds. And we do not merely analyze suffering from a distance. Kasi we can all relate to it. We bear witness. Everybody say, bear witness. Because we too have lived it, no? Kaya madali tayong umiyak pag may mga Korean novela. Yung nanay mo at ate mo na naiiyak kagad, sinampal lang po ni Jean Garcia si ano. Kasi po, nararamdaman natin yung injustice, no? Our scars allow us not just to understand others, but to walk beside them with empathy and compassion. Because now, you don't just know it, you have lived it. Ang tawag po doon ay live experience. Sorry ha, ganito na po yung mga pananalita ko, kaka-capstone ko at kakagawa ng mga paper. Perhaps healing begins the moment we stop standing above people and start standing with them. Because ang thesis po is you pose as an outsider and sometimes you look like an expert eh. Ang capstone baliktad eh. You immerse yourself in their story. Nakikita mo yung pinagdadaanan ng isang single mother, ng isang cancer patient, ng isang pastor, ng isang lingkod ng Panginoon. But of course, meron ding magandang benefit ang thesis. Kasi po, extensive na pag-aaral din po yan. Perhaps healing begins the moment we stop standing above people and start standing with them. Sabay-sabay tayo. Not as expert with answers, but as companions who says, sabay-sabay tayo, you are not alone. I'm walking this road too. Now, you can just imagine right now, no, having said this, no, that the reason why the Good Samaritan helped this victim is possibly siya mismo na hold up din siguro. Siya mismo siguro hindi dahil mayaman siya, hindi dahil matatag siya, hindi dahil may kakayanan siya, kundi alam niya ang pakiramdam ng naranasan ng biktima na to.
And this is theology according to Jesus. Ito ang tunay na kaalaman ng teolohiya patungkol kay Jesus. Na nararamdaman mo and you have lived the story of those people living on the side roads of life. Sa buhay na ito, meron pong 4 na daanan tayong makikita-kita tayo and sometimes we will intersect. First, the road of conflict. Huwag naman sana na tayo yung nang-hold up ng lalamang. Huwag naman sana. Or the road of comfort, we say, busy ako eh. Valid naman po yung inisip ng pare at ng pastor at ng levita tagapagpaawit eh. May obligasyon akong gagawin sa simbahan. But Jesus is telling them, what is the most important duty? The most important duty is to love God and to love people. Amen? And then we may meet or intersect at the road of compassion. I am praying that at the end of this series, at the end of this sermon, we will see ourselves possessing the qualities of the Good Samaritan. At pang-4, magkikita-kita po tayo sa road of decision. Ano po ba yung road of decision? The Jesus legacy. That we will commit and decide not out of convenience, but out of commitment. I will choose to love people. I will choose to help people who are on the roadsides of life. Yan po yung makikita natin sa picture na yan. Remember the cruciform? Now, love is not symbolized as heart shape. Now it's a symbol. The symbol of love now is a cruciform. Because of the love coming from above through Jesus, naramdaman natin yung love na we can love the people around us. Kasi ang katotohanan po nito, mga kapatid, all roads in life will meet and intersect with the cross of Jesus. Whether we like it or not, no. Makasalanan ba to? Alam niyo po ba ang cross? 4 na sides yan, di ba? No? Nagtagpo dyan yung kasalanan. Ang hustisya na kailangan pong parusahan ng kasalanan. Ang kabanalan ng Diyos na hindi po kayang tingnan ang kasalanan, but at the same time, ang grasya ng Panginoon na handang maglinis at magpatawad sa anumang kasalanan. Kaya ang sabi po ng isang theologian, wala pong ibang lugar na kita-kita po ang 4 na to na hindi po pwedeng magkasundo. Sin, justice, holiness, and grace of God, but only at the cross of Jesus. Na ito po'y hindi lang nagkita, ito'y naresolba at ito'y naayos. Amen? Now, what does it says po? What does it tells us, mga kapatid? No? If you say you're a Christian, you wear a cross, you identify with the cross of Jesus, sin, justice, ginawan ka ng masama ng iba, gusto mong gumanti, dapat parusahan yan, pero tandaan mo, nagtatagpo din po dyan yung kabanalan at grasya ng Diyos na may kakayahang magturo sa iyo ng pagmamahal at pagpapatawad. You act on it. So anong klaseng love ang kailangan sa mga taong nabubuhay sa side road of life? According to the story of the Good Samaritan, nakikinig pa rin po ba tayo? Hello? The kind of love needed on the people living on the side road of life is, number 1, a love that sees. Ang isang pagmamahal po na may kakayahang pumuna o tumingin. Because love and compassion begins with awareness. Hindi ka pwedeng magmahal kung hindi ka aware. At kung meron mang isang bagay na totoo, hindi po pwedeng hindi ka aware. Lagi tayong aware. Ilan po ang senses ng tao? 5. No, alam nyo, kahit nga daw po bulag, mas tumitindi yung senses po niya, mas nararamdaman niya. Ang sabi po sa verse 33, when the Good Samaritan saw the victim, everybody saw the victim, he took picture of it. Ano ba yung sabi? Hindi. When the Good Samaritan saw the victim, he made a vlog out of it. Yun po ba yung sinabi? When the Good Samaritan saw the victim, he had compassion. Sa Tagalog, pagkakita sa kanya,
nahabag siya sa kanya. Sino po ang unang nakakita sa biktimang ito? Sino unang nakakita sa biktimang ito? Ang magnanakaw. Ang magnanakaw. But sad to say, the thieves saw this man as a victim to exploit. Pinagpipray ko po sa puso ko na hindi po maging ganun ang heart ko. Pag nakakita po ako ng opportunity o ng pagkakataon, the priest and the Levite also saw him on the road. They saw him, but they did not really see him. Hindi talaga siya nakita. But the Samaritan allowed himself to be moved with compassion. Pinag-aaralan ko pong maigi, normal po ba sa tao na baliwalain ang isang taong alam mong na disgrasya? Nung ako po ay young people, papastor na rin ako, no? Nakita ko po talaga sa may bandang MCU, nung ako po ay naglilingkod pa o nagsiserve sa Zion Caloocan, sa may bandang Morning Breeze, Sangandaan, Brixton, Camarin, hanggang sa may San Juan, Green Hills, yun po yung mga part na nililid ko yung Bible study, ayon po sa pagtitiwala sa akin ng aming pastor. Pagtawid po namin sa MCU, may McDo po dyan dati. Ewan ko lang kung may McDo pa rin ngayon. No? Nakita ko po talaga isang babae, naka-short, na nagmamadaling maglakad. Sinagasaan po ng honor type jeep. Rinig na rinig po namin, hindi lang yung bangga, pati yung pagdaan. Nakalagpas na po ako sa may bandang kaliwa. Nakita ko po na dinaanan lang po talaga siya ng mga tao. Dinaanan siya, yung iba naman po ay napahinto, pero siguro nagmamadali na dahil may paparating na ng mga sasakyan. Kailangan mo kasing ibit. Pag nakakita ka na wala na masyadong sasakyan, tatawid ka kasi walang nagpapara po doon eh. But at the same time, natatakot din siguro silang galawin ang babaeng ito. Baka, alam niyo na, di ba? Baka mapalala pa yung injury niya. No? This is why may batas po sa iba-ibang bansa, maging sa bansa natin, na ang tawag po ay the Good Samaritan Law. That you will not be charged with a criminal offense in your attempt to help someone na naaksidente. Ang tawag ho dito ay the Good Samaritan Law. Pero, psychologically speaking, bakit ganito po ang naging pakiramdam o ugali ng mga lingkod ng Diyos at ng mga tagapagpaawit na dinaanan lang siya at nilagpasan lang siya? Ang tawag po dito ay 6 po na konsepto. Number 1, the bystander effect. Pag ang isang tao nakakapansin ng problema, para hindi po sila mag-assume ng matinding responsibilidad, isang tingin lang, huwag mo nang tingnan na matindi. Ang tawag ho dyan, the bystander effect. Why? Because they assume, hindi sila masamang tao, ang bystander effect is a mindset na, okay lang naman na hindi ko masyadong pinansin. Bakit? Someone will. May iba namang gagawa. Kaya hindi ako masyadong dapat makonsensya. Bakit? You know, what happened to that lady? She died. She died. Why? Because all of us, kasama po ako, although nakatawid ako sa kabila, I thought someone will stop and help that person. That is a bystander effect. The more witnesses, the less action. Pag maraming nakakita, hindi ako masyadong mapipilitan na magmalasakit. Bakit? Marami naman eh. Kaya hindi ako guilty. But until now, I carry that regret na what could have happened kung bumalik ako doon o kung nagawa ko. No? Number 2, compassion fatigue. Ito'y nangyayari madalas sa mga teacher. Taas nga pong kamay mga teacher dito. Mga teacher, mga nasa call center, mga caregiver na sobra po at araw-araw yung kanilang pag-assist sa mga tao. Kaya hindi natin minsan sisisi yung mga nag-a-assist sa government na medyo masungit. Amen? Yung iba naman po, kakapasok pa lang sa work, masungit na kagad. Pero, hindi dapat, di ba? Kasi you're serving the people. So, emotional exhaustion will lead to reduced empathy or caring. Because when the heart gets tired, it will stop responding.
O, mga anak, pag napagod yung nanay nyo, darating yung time, wala na silang pakialam sa inyo. Hindi na sila kayo pupunahin, hindi na sila magsasalita sa inyo. Why? They probably experiencing compassion fatigue. Kaya suklian po natin. And vice versa din. Ganon din po. Amen po ba doon? May nag-amen po dito sa harap. Number 3, emotional avoidance. Ano po ba yung emotional avoidance? A coping mechanism where a person avoids situation. Alam nila na may action na mangyayari doon but they would choose not to go there. Why? Ang tawag po doon is emotional avoidance. I don't want to engage action. I want to disconnect. And you know, when you choose emotional avoidance, you will become numb. Not just to other people, but even to your own family and even to your own self. Kaya ang susi po ng joy, ng happiness, is to care. Because the more you disconnect because you're tired. Of course, there's a certain word called boundary, no? The more you disconnect, no? You know, ang tao, nilikha tayo na emotional at relational. Malulungkot ka. Hanggang darating yung time, magiging manhid ka. Hindi lang sa iba, sa iyong pamilya, lalo na sa sarili mo. Hindi mo na mararamdaman yung mga dapat na maramdaman mo. Natututo po ba tayo, mga kapatid? Psychologically, term number 5 is desensitization. Repeated exposure to suffering will lead to reduced sensitivity or empathy. Lagi mo nakikita. Kaya, sorry din sa word, no? This is why may mga doktor, rude pag nagsalita. Pag chinek up ka, hindi ka man lang kakausapin. Yung iba po, dadaanan ka lang. Why? It's not that they don't care. They become sensitized na. Naging normal na sa kanila. Yung pangitain na may sakit, may nangyayari, bibihira po talaga yung nakaka-develop talaga ng empathy at compassion. Number 6 at last, romanticization and normalization. You are stuck up with your own suffering, you start to romanticize it. Pag sinabing romanticize, mas tinutukan mo yung pinagdadaanan mo kaysa yung pinagdadaanan ng iba. And you start to normalize it. Kaya tingnan nyo, mga kapatid, no? To the thieves, he was a victim to exploit. To the priest and the Levite, he was a virus to avoid. Iwasan natin yan. Hindi tayo dapat nakikisama dyan, no? You know, I'm always wondering na what would happen kung minsan may aakyat po dito, no, na hindi kapareho sa atin, hindi natin kaamoy, hindi natin kaitsura. Will you still sit beside them? But to the Good Samaritan, he was a valuable person to love. And Jesus was saying and telling to this lawyer, kasi nagtanong yung lawyer, what must I do to inherit eternal life? Theology. Ang sinasabi po ng Panginoong Jesus na ito, maging ganito ka. Don't study theology na to the point sa mind lang. Study theology that you become the very theology that people will follow and people will read. Sino po dito naniniwala? Maraming tao hindi nagbabasa ng Bible. Baka nga tayo, di rin nagbabasa, di ba? But you know, we may be the only Bible that people will read in life. Babasahin nila tayo. Ang buhay po natin. So ano po ang prinsipyo pwede natin matutunan dito? Hindi ka pwedeng magmahal. You cannot love when you refuse to notice. Before compassion move the hands, it must first open the eyes. Totoo po ba yan? Mahirap kaya, di ba? No? Nakapikit ka lang, di ba? Itutulong ko sa'yo. Parang hirap, di ba? Tinutulungan mo, pinagmamalasakitan mo yung mga taong una mong nakikita na may pangailangan. Hindi mo mamahalin ang isang taong pinipili mong hindi pansinin, awit, hugot. Diba? Sa mga young people. Hindi mo mamahalin ang isang taong pinipili mong hindi pansinin. Totoo yan, di ba? Sapagkat nagsisimula ang pag-ibig sa pagpuna, mahirap mahalin ang hindi mo nakikita. Totoo ba yan? Kaya very dangerous po yung magkalayo, kamag-anak, and pinili nating lumayo, no? The more we are separated, long distance,
nalilesen yung compassion. The more you disconnect with people or fellowship, something happened to you. May nangyayari dito. There's this void, butas, na hindi mapunan-punan. So encourage you ngayong linggo na to. Di pa kasi tapos yung legacy of love natin eh. Practice noticing. Everybody say noticing. Piliin natin pumuna. Halimbawa, pag nagdadrive kayo ng motor, wag lang dapat naka-target point tayo na makadiretso ako dun sa aking work o sa aking destinasyon. Isipin mo yung mga nasa gilid, no? Minsan inis na inis ako po yung may mga sasakyan na malalaki tas kakaulan lang, no? Yung matitinding magpaandar tapos mababasa ka. Kasi hindi man lang bubusina, hindi man lang hihinto. Siguro natatakot, baka batuhin ko eh. Yung hindi nila alam na, yes, may sasakyan kayo, pero hey, maraming walang sasakyan. Kaya mag-ingat ka sa pagdadrive mo kasi maraming mababasa. Ang tawag dito is the skills of noticing. Gutom ka, gusto mong kumain, pero isipin mo, may mga hindi pa kumakain. Amen? Kaya magtira ka. Huwag kang, anong tawag doon? Grabe namang timawa dito. Pwede bang patay gutom lang? Mas matindi yun ah. Mas matindi patay gutom. Huwag namang patay gutom, pastor. Gluttony lang. In English mo lang, di ba? No? Hindi, di ba? Ito yung, totoo ba to? Ito yung societal plague na nangyayari sa mundo natin. Wala tayong pakialam. No, one time, hindi man siguro sila nanonood eh, kasi malaki church nila, kapitbahay namin eh. One time, nakita ko po, gabi-gabi na, no? Nakita ko yung bahay ng kapitbahay namin. 3 lang naman kami nakatira doon eh. Mag-aala, una na ata, nakabukas pa yung pinto nila. Tinawagan ko siya. Kahit antok na antok ko, sabi ko, bro, just in case hindi mo napansin, hindi pa kayo nakapagsara. Thank you po, pastor. Pwede ko nang itulog yun eh. Yung kabila naman po, papasok na ako, pagod na rin. Sabi ko, bro, nakita ko yung motor mo, nakailaw. Madidrain, bro. Wala kang gagamitin pagpasok kinabukasan. Salamat po, pastor. May mga pangyayaring ganito sa buhay natin minsan, walang sukli. Pero ang sarap sa pakiramdam. You know what I mean? Ang sarap pakiramdam. Ewan ko kung bakit, no? Siguro dahil there's power when you notice someone else needs. Amen? Siguro parang magiging, para kang si Jesus no, na nakapako na pero sinasabi mo pa rin yung babae, ito yung iyong anak, ito yung iyong nanay. Jesus was performing the most important job but yet, He has time to care and to love. So notice the tired mother. May katabi ka bang nanay ngayon? Tingnan mo nga siya, sabi mo nga sa kanya, mapagod ka pa. Papagurin pa kita. Ikaw maghuhugas mamaya. Ma, ako na po mag-uurong mamaya. Ma. Di ba? Lilibre kita, di ba? Minsan, ganun po yung mga anak namin eh. Mamasahin ka ni Jethro. Ako si Jehaya, pag nagmasahe, parang ang paka-cute ng kamay. Parang walang nangyayari sa katawan mo, pero sa puso, meron. Kasi ang cute eh. Si JL naman minsan, bibili siya ng mga pagkain, saka kumuha ng pera sa baon niya. Mahal niya yung mga kapatid eh. Pero yung baon na yon na pera, sa amin din niya kinuha yon, no? Kaya umiikot lang, no? Notice the weary teacher. The grieving friend, no? Umiiyak siya, pero gusto mo mag-move on na kagad, no? The lonely church member. Tingnan mo kayo katabi mo kung lonely yan. Malungkot. The struggling child. The depressed classmate. And the effort of a life group leaders, of a pastor, no? Na, alam nyo, meron po tayo yung member dito, natanggihan talaga namin, pero pag nakikita po niya siguro yung stress namin, lagi niya sinasabi, Pastor, wag na po kayong umangal, Pastor. May magmamasahe po sa inyo ni Pastora, pupunta sa bahay ninyo. Sis, wag na. Talagang pinipilit po niya. Not because mayaman siya, milyonary siya, but because mayaman siya sa pagmamahal. And I want you to know, nare-relieve kami sa stress na yun. No? Thank you for the skills of noticing. And you know, we also don't want na hindi tayo manotice. Tama? Naramdaman nyo na po ba yung hindi ka pinansin? O nilagpasan ka, kinaligtaan ka na? May principle na ganun eh. So why don't we word this kind of love and skills para mas umuso? Psalms 142 verse 4 says, pakibasa, I look to my right and see, no one notices me. Ang sakit po na. No? Na pag tumingin ka sa kaliwa, kanan, walang pakialam sa'yo, kahit po yung pamilya mo.
And we don't want that kind of feeling. So, mga kapatid, the first step of love is attention. Eyes that hurry will miss the wounded, but hearts that notice will learn to love. Learn to love. Amen. Palakpakan nga po natin yung mga taong nakakapansin sa atin. You know, pag isang tao napansin ka, pinagmalasakitan, tinulungan ka kahit alam mong hirap na hirap, matinding responsibilidad, hindi na po tulong ang tawag dyan. Ang tawag dyan ay unconditional love. Amen? Number 2, anong uring love ang kailangan po ng mga nasa side roads? Love that sees, love that stops. Humihinto. He went to him. It's one thing to have compassion, it's another thing to stop. Kaya ito, baliktad eh. Hindi mo na stop eh. Look, stop. Nauna mo na yung pagtingin, nauna mo na, pumangalawa yung paghinto. Sino dito nag-agree that love is inconvenient? Mahirap talaga magmahal. Mahirap talaga mag-commit, di ba? It will put yourself into an inconvenience situation. Meron kang mga adjust, dadala ka ng bata, di ba? Kami nga, di ba, aalis pa lang. Hindi ka pa nakakalis ng bahay, pagod ka na, parang ayaw mo nang tumuloy di ba? May baon kayo, hindi pa nakakapunta sa mismong destinasyon, ubos na yung baon Sa biyahe pa lang, di ba? Pupunta kayo sa church, minsan sasabihin ng mga anak namin, bakit laging go? Let's go, let's go. Hindi naman namin pwedeng iwanan So kung sasabihin natin, makakapag-church lang tayo, makakapag-volunteer lang tayo, makagagawa lang natin to pag okay tayo sa schedule, hindi po totoo yan. Kasi pumupunta tayo sa trabaho, kahit alam nating hirap na hirap tayo, matindi tayo sa pinagdadaanan. It's because we love. Ang paghinto ay nangangahulugang kailangan mabago ng konti yung mga schedule natin. Paglalaanan natin ng panahon yan, Pastor. Pati yung comfort, nagbe-break time din. Ang priest at Levite na to ay busy sa mga important religious duties. But you know, love values people over program. I want you to know, when you go to church every Sunday here, mas mahalaga kayo kaysa sa programa ng simbahan. Kaysa sa teolohiya na dapat yung matutunan dito. Mas importante yung presensya ninyo bilang tao. Amen? So I would rather accept you even though we differ from our belief. Why? Because you are more important than our differences. Amen? And that's theology. That's love. Real love always interrupts your agenda. Parang sinasabi ng Panginoon dito, hindi talaga tayo marunong magmahal kung ang nauuna lagi yung agenda ng buhay natin. Ang totoong pagmamahal, mas pinapahalagahan ang tao kaysa sa programa. The most meaningful ministry rarely happens on schedule. The most powerful ministry happens during delays, disturbances, and holy interruption. Yung katok, yung pakiusap, pwede po ba? Yung pakisuyo, pwede po ba yun, Pastor? Kaya ho ba namin gawin yan, sis? Pwede mo ba kung tulungan? Yung hihinto ka pa habang bumibiyahe ka, magtatanong ka, okay lang po ba kayo? Oh, grabe Pero ano po ang isang bagay na ayaw natin ngayon? Societal plague. Ayaw natin maistorbo. Sa bahay nga lang, di ba? Habang nanonood tayo, minsan nga nagsi-CR tayo, hindi para mag-CR Nagsi-CR tayo para mag-cellphone. The only reason ba't ka nasa loob ng CR kasi may cellphone. Tanggalin mo yung cellphone, wala nang reason para mag-CR. Natutulog tayo, hindi po para matulog, kundi para mag-scroll. We don't want to be disturbed. And we can't be called Christian if we hate disturbances. Kasi following Jesus will always disturb you. Ito nga lang, istorbo na to sa atin Diba? Pero kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo siya titingnan na istorbo, pribilehiyo ang tawag dyan. Kaya ka pupunta, bakit? Mahal mo ang taong kakatagpuin mo. Mahal mo ang Diyos Pag mahal mo si Lord, hindi istorbo ang gawain. Amen ba? Pero mechanically, along the way, magiging istorbo yan kung masyado tayong nakapokus sa social media. Sabi ng mga single, I'm single
please disturb me. Sabi naman ng mga married, please do not disturb me. I am married, I am already disturbed. Totoo po ba yon sa mga mag-asawa? Pastor, sobra na ho kami sa storbo. Marami na ho kaming kaabalahan. Di ba? Pero kapatid, pwede ba ang buhay mo, lagyan mo ng sign na nakalagay, please disturb me. I am a disciple of Jesus. I see, I listen, I care. Ang sabi ni Joseph Stowell, basahin natin ng sabay-sabay. There is no telling what churches full of Christ lovers can do when they commit themselves to a Christ-like love to the alienated and empty lives that surround them. Imagine nyo yung impact na magagawa natin. Love doesn't follow calendars. It stops for people. God often hides His greatest assignment inside life's interruption. Yung tawag natin inconvenience, ang tawag ni Lord dyan ay pagkakataong magmahal at magpahayag ng pagmamahal. Amen? Basahin nga po ito lahat, sabay-sabay. Ang tunay na pag-ibig ay handang maantala dahil mas mahalaga ang tao kaysa sa plano. Madalas ang ministeryo ay nangyayari sa mga tinuturing nating abala, pagkaantala, at hindi planadong sandali. Amen. Ano po ang kayang gawin sa buhay natin pag nagmamahal tayo sa kapwa? Number 1, it gives us emotional fulfillment. Kabaliktaran po yan dun sa 6 na psychological effects sa atin. Number 2, it gives us positive brain chemistry. Nagiging maganda po ang ating pananaw sa buhay, pag-iisip, no? And then it builds stronger connection. Darating yung time yung mga tinulungan mo, without them asking, they will come to you para i-rescue, tulungan ka. Number 4, it brings perspective and gratitude. Number 5, ripple effect. Madadamay lahat. And it will become a chain reaction. Amen? Palakpakan nga po natin ang mga nagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Number 3, love that touches. He bandaged his wounds. Love and compassion gets personal. Alam niyo po, ang ginawa po ng lalaking ito ay talagang Christ-like even though he is a Samaritan. Ang mga Samaritano po ay hate ng mga Jew. Sila po yung tinuturing na masama, marumi. But of all the people, of all the race, sila pang nagpahayag ng totoong teolohiya kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Healing requires presence, not just problem solving. Alam mo, minsan pag meron tayong mga kumpare, may problema, gusto kagad natin solusyonan, di ba? Alam niyo, ang first solution, pag may problema mga tao, kakaibigan natin, is just sit beside them and don't say anything. It's a tap on their back. Anong ginagawa sa atin ng mga magulang natin dati, di ba? Natumba ka na, natalisod ka na, nasugatan ka na. Anong sabi? Pinalo ka pa, naku po, nadoble, di ba? Sabi ko sa iyo di ba? Mga nanay, tatay noon, prophetic, di ba? Huwag kang umakyat dyan, mahuhulog ka. Nahulog ka. Sabi ko sa iyo, di ba? Hindi pa nagkakamali yung dila na to Prophetic. Pagbagsak, imbis na damayan, nadagdagan pa ng injury. Palo. Kaya marami po noon pag nasugatan, hindi na nagsasabi. Ba't kaya ika? Di, okay lang po ako. Wala akong nangyari. We need personal touch. Amen? People don't need lecture. They need your presence. Hindi na po na-lecturean ng Good Samaritan to. Alam mo kasi, ba't ka kasi dumaan pa dito Di ba? May kakilala ho pa kayo ganun, tinutulungan ka pero sinisermonan ka. Ikaw kasi. Kaya ka nahulog kasi. Saan ba masakit? Masakit ba to? Opo. Yung binira pa. Naku, patay. People don't care how much you know until they know how much you care. Nag-agree po ba tayo doon? Hindi mahalaga sa tao yung dami ng alam mo. Ang mahalaga sa kanila, yung heart na nagmamalasakit. We are more like Christ when we care. Most people need love, not advice. They need love. Kaya, kung ako tatanungin nyo sa nangyayari po ngayon, kay Alvin Aragon at kung ano pa,
Tama po siya na maninindigan. Bibihira po sa isang asawa, lalaki, maninindigan kung anong tama. Siguro po, kung meron man pong isang bagay na pwede pa ho niyang i-adjust o ayusin. Pangalawa ay yung paraan ng pagkakasabi. Or, kung meron mang isang adjustment na dapat natin gawin, huwag putol-putulin yung mga video clip at papalabasin natin ganito yung sinabi niya. Bas panoorin mo ng buo yung interview para maintindihan mo yung context. Bihira po sa lalaki ngayon ang maninindigan kung ano yung tama sa isang Kristiyano at pagpapahalaga sa kanyang asawa. It's not over-controlling. It's love that protects. I don't know kung mag-a-agree ho kayo doon, pero sige po, bahala na po kayo. While you wait for your own healing, let your hand, your hurt, your words be an instrumental of healing for others. Mag-aantay ka pag okay ka na? Kailan po yun? Kailan po yun? Hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan din ng Good Samaritan na to. Baka last na pera na rin niya yun eh. You don't have to be fully healed to help others heal. Every act of love and care plants a seed of restoration for them and for you. For all you know, as you help others, you start to receive your healing that comes from the Lord. Sometimes, yan po yung ginagawa natin. As we serve people, they don't know. We too need serving. We too need compassion. Number 4, love that pays. Nagbabayad. He put him on his own animal, paid the innkeeper. Magkano pong binayad niya? 2 dinari. Ano po ba yung dinari? Anak ng dinaryo. Hindi po. Dinari is worth 2 days labor's wage. Magkano na po ang sahod ngayon ng ordinaryong manggagawa? Magkano na? 600. So, depende po yan sa bansa, depende po yan sa ekonomiya, pero yan po ang equivalent, 2 araw na sahod. Love costs time, money, energy, and emotional bandwidth. Yung kasama sa pagbibigay, yung kagalakan, yung affect, yung presensya na hindi ka napipilitan. Hindi yung pag binigyan mo parang may paninisi pa di ba? Ramdam na ramdam ng tao. Nararamdaman po niya, no? Amen? Walang mahal sa tunay na nagmamahal. Amen ba? Kung mahal mo siya, mahal ka rin niya. Eva at Adan. Hindi. Kung mahal mo ang isang tao, magbabayad ka ng malaking halaga. Amen ba? Brother John, paano mo niligawan si Sis Christine? Sikreto na. Oo, pero ako po nagkasal dyan sa kanila dito. Talagang nagbayad sila ng malaking halaga sa Panginoon at maging sa kanilang kasal. Bakit? Mahal na mahal nila yung isa't isa. No? Amen? Wala sino man dito nagmamahal na hindi marunong magbayad. Nagbayad po ang lalaking ito dahil mahal niya ang isang estranghero. Panglima at panghuli, love that stays, willing to be disturbed. Love and compassion commits long term. Hindi po yung pang ngayon lang, no. Sabi niya, take care of him when I return. I will pay you back. Grabe, no? Hindi po niya sinabing, take care of him and bye-bye. Bahala na. Bahala na. Okay na, no? Jesus-like love is long-term. Compassion is not a one-time event. It is a commitment. Ano nyo? Pag Christian ka, pag membro ka ng isang fellowship, hindi po sa convenience lang. Hindi yung time na pag okay ka lang eh. It's a long-term commitment to each other na pagmamahalan. Amen? So the question is not, who is my neighbor? Ang tamang tanong po dapat ay, paano ba ako magiging mabuting kapitbahay sa aking kapwa? Will I be a good neighbor to someone, to those who are on the side roads of life? Love is not about identifying worthy people. Love is about becoming the kind of person who help. Kaya ang challenge po dito is meet people at the crossroads, don't cross people out. Hindi na natin to tutulungan ha, hindi na natin to papadalhan, hindi na natin to isasama ha. Ang love ni Jesus, cruciform, lahat kasama. Sinali lahat eh.
Hindi po exclusive, inclusive ang love ni Lord. Why? Palagay nyo, ano po ang isang reason bakit ganito magmahal ang Good Samaritan na to? No? Because probably the Good Samaritan, iniisip niya that we are all on the same road. Some days, we are the Samaritan. Some days, baka tayo naman po yung sugatan at hinold up. Pero alam po ng Good Samaritan na to, sometimes, God will send on that intersection someone because love always travels both direction. Ang pagmamahal ay laging makikita at matatagpuan saan mang direksyon o sulok na kondisyon sa ating buhay. Kaya ang pakiusap po ni Jesus sa nagtanong na to, sa lawyer na to ay, go and do likewise. Tinanong kasi niya, sino sa tingin niyo sa kanila ang totoong nagmahal? Ang Levita, ang pare na nakakaalam ng teolohiya, o ang Good Samaritan? Ang sabi po ng lawyer, ang Good Samaritan. Now, sabi ni Lord, now you know theology, now you do theology. Do likewise. Ipamuhay mo. Gawin mo. Kasi may pananagutan ka. Amen. Gawin mo. Gusto ko pong panoorin natin tong isa pang video and then I will close po mamaya. Let's watch this video. Sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na mag-iba kang di inaalintanan. Mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan na di naghihintay kundi ang aking mabati. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. It's a prayer because hindi po natural sa atin ang maging mapagbigay. Dahil syempre, humanly speaking, we are built for survival. Na mas unahin natin kung anong kapakanan ng ating sarili. That's why it's a prayer na, Lord, turuan mo akong maging bukas palad, kagaya ng pagiging
bukas palad mo sa amin at sa ibang mga tao. At sinasabi po sa awit na ito na ang paglilingkod sa kapwa ay hindi po nag-aantay ng kapalit at parang paglilingkod na rin sa ating Diyos. Ang sabi sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila, sa mga byuda, na sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. In other words, it's a prayer na hindi tayo ma-desensitize at hindi natin ma-normalize ang kawalan ng malasakit sa ating kapwa. At ang sabi ng Panginoon, sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin nyo ito ginawa. You can be sure na pag ginawa mo ito na may kasamang pagmamahal, para mo na rin itong ginawa sa ating Panginoon. So again, I invite you, if in case ngayon pa lang tayo magsisimula sa Love is Campaign, let's see people and their needs. Let's serve with no hidden agenda. Let's share Christ naturally, not forcefully. Sometimes, sharing the gospel does not need words. It needs action. Let me just give you some pictures kung paano sinimulan natin dito sa simbahang ito to love, to look, and to serve those who are in the margins of life. No. 2 years ago, we went to Cribs International. It's an orphanage for those babies who have been abandoned ng mga magulang nila. Iniwan sa basurahan, sa simbahan. So ilan po nating mga kapatid, naalala niyo po, nagtulong-tulong tayo. Ayan po, nandyan po ang ating mga kapatid. Dinalaw natin yan, nagdala tayo ng mga diaper, gatas, yung iba sa inyo, mga estudyante, nagbigay ng ambag. And nakita po namin, susunod na picture, yung mga baby po. Ayan, salamat at blinerd po yung itsura. Sila Jen, nakipaglaro po sila. Ang favorite day po nila yung playing time because that day could be the day na someone will adopt them. Kasi ang goal ng Cribs, hindi lang tumulong o tulungan sila financially, kundi may mag-a-adapt sa kanila para yung susunod na abandoned na baby, maaalagaan o rin sila. At titiyakin po ng Cribs na dapat ang bata mapunta sa tamang magulang na makakatanggap din ng pagmamahal. So, andyan po ako, binuhat ko yung isang bata, sila Jetro Jihaya, si Pastora, andyan, sila Ate Unity. And then, ito po sa Rizal. Sa Rizal po ito. And our church helped now. And then, sa kasalukuyan at present, I'm serving dito sa may bandang San Ildefonso, Aztec, isang eskwelahan ng mga estudyante na ni-invite din natin sa church na one time, inimbitahan ko po yung family ko, sila Jetro Jihaya, to teach them compassion. Soft skills, no? Na hindi lang puro laro, matutunan nila maglingkod din. Nagluto ng sopas, bumili kami ng tinapay, heaven na po iyon sa kanila. No? And dapat nandito sila ngayon, wala lang magsusundo, walang sasakyan, pero they really want to go to our church. Alam niyo kung bakit? Nararamdaman daw din nila yung love ng Panginoon sa simbahang ito. Wow, no? And then, here's my classmate, nagtuturo kami, the social worker, na nag-guide po because yung iba po na hinahandle namin may mga special cases na delicate, sensitive. Umattend sila sa atin last year nga ba yun sila umattend, no? Umattend sila ng Thanksgiving at nandyan po sila. At when we say we love people, we mean it. Hindi lang tayo nagtuturo. We do it. And we don't know kung magstay sila sa church. Pero okay lang yun kahit di sila magstay ng church eh. Walang kapalit para sa Panginoon. Gagawin natin yan. Amen? A generous person will prosper. Whoever helps and refreshes others will be helped and refreshed by God. Kaya siguro ang church na to hindi pinapabayaan ng Panginoon. Last Friday, may pinuntahan kami. Thursday ba yun? Friday, no? Someone donated an ample amount para sa church. Sabi ko, Lord, bakit hindi niyo po kami pinapabayaan? Nakikita siguro ng Panginoon, ang concern ng church na to hindi lang panloob. Ang concern ng church na to the margins, to those people who are on the roadside of life. We see them. We care for them.
And my challenge for you, if you have dress, damit na medyo maayos-ayos pa, dalhin niyo po sila natin this week. Gamit, cellphone po na hindi na ginagamit, our Hashtag students, imagine nyo nag-aaral sila, wala silang cellphone, nakikihiram lang sa kanilang classmate. We can donate it to them. If you have something extra sa inyong bulsa, we can help them. Pangako ng Panginoon, hindi ka mauubusan. Ang Diyos ang magbibigay niyan sa inyo. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, Lord, turuan mo akong maging bukas palad. Come on, let's mention it. Ready, go. Lord, turuan mo akong maging na magbigay na walang hinihinging kapalit. Tayo po'y yumuko. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Sino po sa inyo dito ngayong umaga na to? Mabubuhay ka sa legasiya ng pagmamahal ng Diyos. Higit sa teolohiya, sa theology, you will live the legacy of love of Jesus. That love is not just mere words. It's not just a debate, a discussion, a theology that we learn. Love is able to see, able to notice, able to serve people who are on the margins of life. Nandyan lang sila sa paligid. Naghaantay sila. At ang bawat isa po sa atin ay may pananagutan. Ang bawat isa po sa atin dito, naway magkaroon ng isang panalangin, Lord, turuan mo akong maging bukas palad. Subukan po natin buksan yung mga palad natin ngayon. And I'm praying, Lord, punan niyo po ng maraming pagpapala ang mga bukas palad na mga kapatid ko po ngayon. Nang sa ganun, Lord, hindi sila maubusan at magkaroon sila ng pagkakataon para tumulong sa mga nakakailangan. Salamat po, Panginoon. Kinukumit po namin sa inyong aming buhay. Mabubuhay kami, Panginoon, sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Salamat sa pagtitiwala, Panginoon. Sino po dito ngayong umaga na to, thankful ka kay Lord na hindi ka pinabayaan? Ikaw man dati ay na-hold up, sinaktan ng kaaway, muntikan ng mamatay, naninirahan sa gilid, kinalimutan, kinaligtaan, wala nang nagmamalasakit. Pero merong isang Diyos na bumaba sa kalangitan, napako sa krus ng Kalbaryo, nagmahal, at ipinaramdam sa iyo, nakasali ka rin sa pagmamahal ng ating Panginoon. At sa umagang ito, let's commit our life to the life of legacy of love of Jesus. Lord, ito ang aming dalangin. At ito po ang aming hangarin. Give us an opportunity to love, to share, to notice, to listen, to look to those who are in the margins of life. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto
magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, ay buti mo. Kay buti mo, O Diyos, kay buti mo.